Maayong adlaw, marami kaming dalandan kaya magagawa tayo ng dalandan, sintones, sintoris, or kung tawagin sa amin ay sanke sa Davao de Oro. Marami ng mga nabubulok kaya mas inuuna ko yung mga dilaw na talaga. Madalas nga dyan yung mga nabubulok ay nasa ilalim dahil siguro ay nabugbog sila. Sobrang dami naming dalandan kaya halos araw-araw ay ginawa kong Diyos para hindi mabulok. Iniipon ko nga dyan yung mga nabubulok para gawing pantaba sa halaman. Inuhugasan ko nga yan ng 3 beses para siguradong malinis. Hindi ko na nga siya binaba dahil hindi naman siya nakabilad sa araw at ilang araw na siya nakatambak dito sa loob ng bahay. At habang gumagawa ako ng dalandan Diyos ay nagluluto naman ako ng tanghalian namin. Medyo nakakatakot nga yung tilamsik na mantika dahil nabusan ko ng konting tubig. At habang inaantay ko nga na maluto itong aming ulam ay binalikan ko naman itong ginagawa kong juice para meron kaming juice mamayang tanghalian. Napakaganda nga nang nabili naming dalandan dahil konti lang yung kanyang buto. Nung unang gawa ko nga niyan ay ginamitan ko ng strainer para nga kako hindi masama yung buto. Kaso nga lang yung mga pulp niya ay nasasala rin, sayang naman. Ganito na nga lang ginagawa ko para makuha ko lahat ng kanyang pulp at juice. Kaso nga lang, lahat ng mga buto niya ay kasama na rin. Sinisiguro ko ang pigang-piga para lahat ng katas ay mas walang masayang at kinakayod ko na rin ng ganito para lahat ng pulp niya ay makuha ko. Ganito na nga ang kanyang itsura pagkatapos kong pigaan at kayo rin lahat ng pulp. Talagang sinigurado kung wala nang matitirang pulp dahil para hindi naman masayang. Halos isang sako nga ng knit bag ang dalandan namin sa bahay na galing pa sa Indang Cavite. At mas nakatipid nga kami dahil nasa 200 pesos lang ang binayaran namin. At pag sa palengke kasi bumili, nasa 30 to 60 ang bawat kilo ng dalandan dito sa amin. Direkta sa puno ang nabili namin kaya mas nakuha namin ng mas mura at fresh pa. Noong unang gawa ko nga ay halos kalahati ng pitchil na yan ang katas ng dalandan at kalahati naman ng tubig at hindi ko na nilagyan ng kahit anong pampatamis. Para sa akin nga ay okay naman yung kanyang lasa, medyo may konting asim lang siya and yung tamis niya tamang-tama lang din. At sa pangalawang gawa ko nga ay kalahating dalandan juice in kalahating tubig at nilagyan ko rin ng 2 kutsarang honey and masabi kong mas masarap yung kanyang lasa. Mas masarap at mas healthy talaga pag pure fruit juice ang gagamitin. Mas swerte talaga yung may mga tanim ng prutas gaya na lang nitong dalandan dahil makakapitas talaga ng libre. Naalala ko nga yung tito ko sa probinsya, marami din siyang tanim na dalandan, matamis at malalaki din talaga. Lahat nga ng mga buto niya na iniipon ko dahil kako itatanim ko. Wala naman akong pagtatamnan, sayang talaga. Nanginayang naman ako itapon kaya nilagay ko na lang sa paso para naman tumubo. Malay mo, someday meron tayong pagtatanim, di ba? Meron din naman kaming tanim nito sa probinsya kaso napakalayo pa, nasa Davao pa. At sinisiguro ko nga na lahat ng pulp at juice niya ay makuha ko gaya na nito na sobrang linis dahil nanghinayang talaga ako na may matapon. At nung natapos na nga ako, ganito siya kadami at hindi siya halos nangalahati. Pero okay na to dahil 3 na naman kami iinom. At ganyan nga karami yung kanyang balat at sinisigurado kong simut sarap lahat ng juice at pulp niya. Nilagyan ko na nga ng mineral water hanggang ganito na siya kadami. Nilagyan ko na nga ng 2 kutsarang asukal at naubos na pala yung honey namin kaya ito na lang muna ang nilagay ko. At pagkatapos nga yan ay tinikman ko na rin at masabi kong okay naman ang kanyang lasa. Sakto lang din yung kanyang tamis at sakto din yung kanyang asim. Pero para sa akin, mas masarap talaga ang lasa pag may honey dahil masarap talaga siya and sakto lang yung tamis at asim niya. Ganito nga ang sinasabi kong sako knit bag at halos mapuno nga dyan at ngayon ka ay halos maubos na namin. Ganyan na lang tsaka konti. Binalikan ko na rin itong niluluto ko dahil luto na rin naman siya at last batch na to. Halos magkasunuran lang nung nagawa ako ng juice at habang nagluluto. Ito nga pala yung tira namin nung New Year pa, pang sangyup meat, hindi na namin galaw dahil marami na pala kaming handa kaya hindi na namin ginalaw. At balak sana namin lutuin nung midnight kaso tulog na kami kaya hindi na namin naluto pa. At kinabukasan naman marami kaming tira kaya inubos na namin yung kung anong tira sa lamesa. At dahil okay na to sa akin at ako lang man mag-isa dito, sinabayan ko na rin ng lettuce tsaka kimchi ay solve na po ang aking pananghalian. Alin na mga unata? Hangtod diri lang ko kutob. Salamat sa pagtanaw. Amping permi. Bye-bye!